Tatak ng ating Kristiyano ay masayang tunay. Sa ngiti pa lang natin ay nakikita na. Amen po ba? Amen. Sapagkat maraming tayong blessings na natanggap at marami pa tayong blessings na matatanggap dahil ganyan ang Panginoon yung napakabuti. Gaya nga na nakaranas yung gabi, di ba? Sabi nga, mga natutunan natin na muli, naalala natin ang tunay na diwa ng Pasko na si Jesus ang ating tagapagligtas at muli na-remind tayo sa unang Pasko na ang Panginoon ang kanyang pagsilang ay isang magandang balita sa atin sapagkat kung siya ay hindi pinanganak at hindi namatay para sa ating mga kasalanan, tayo ay hindi ligtas. Kaya salamat sa Panginoon. Kaya sa umaga pong ito ay patuloy tayong lumapit sa Kanya na ilaan natin ang ating mga puso at isip sa Kanya upang maibigay natin ang narapat na pagsamba sa Kanya. Kaya, basahin ko ang ayat 111, 1 hanggang 5. Purihin si Yahweh buong puso siyang pasalamatan, aking pupurihin sa gitna ng bayan, kasama naman lingkod na hinirang. Ang mga gawa ni Yahweh tunay na napakadakila, mga nalulugod sa Kanya, lagi itong naalala. Lahat niyang gawa ay dakila at wagas, katuwiran niya ay hindi magwawakas. Hindi naaalis sa ating gunita, si Yahweh ay magutit na habagyong lugha. Ang sa Kanya ay gumagalang pagkain ay sagana, pangako ni Yahweh di nasisira. Kaya tayo pisaglit na manalangin. Panginoon, salamat po muli sa pribilehyo ito na muli kami ay naririto upang maibalik sa iyo, Panginoon, nagpapagpasalamat na nararapat sa iyo, Panginoon. Kaya dalangin pa namin, Panginoon, na buksan niyo po ang aming mga puso't isip, Panginoon, at bibigay namin sa iyo, Panginoon, ang nararapat na pagsamba sa iyo, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang manguna sa amin at ang iyong salita, Panginoon, na maihahayag sa bagang ito. Dalangin namin na tumimo sa puso't isip ng bawat isa sa amin, Panginoon. At madala namin sa pang-araw-araw namin buhay, Panginoon. Kaya binabalik po namin sa iyo, Panginoon, ang pagpapit sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning po sa ating lahat. Good morning. Ayan, sana ready na tayo muli ang ating Panginoon ngayong umagang ito. I encourage all of you to stand up and give our hearts para sa atin. Huwag tayong mahihiyang isigaw baka nga noon. Huwag tayong mahihiyang isigaw, kantahan ang pangalan ng Panginoon. Kahit wala tayo sa tono, kahit hindi natin ang lyrics, still, ang puso natin ang nagmamatter para sa Panginoon. Kaya naman, let's all sing. It's always straight to and you simply come. And I simply come. You're loving. Now you just simply something that's new. That you bless it's not what you have required. You search much deeper within. You the way things up to you. You're looking into my heart. You're coming back to your Lord. I'm coming back to the it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made when it's all about you. It's all about you, Jesus. And we deserve this praise. Give them this word, no good express how much you
And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. And it's all about you. And it's all about you, Jesus. It's not what you have made blind. It's not what you have made blind. You're such much deeper within. You're weighing things up through. You're looking into my heart. And telling me I'm coming back to the heart. It's a change. It's all about you for me. You're so alive, but all of this with me. You purify your hearts for love. It's all about you. It's all about you, Jesus. So come back, I'm coming back to the Lord of worship. And it's all about you. It's all about you. It's all about you, God, and times that is waiting. When it's all about you, it's all about you, Jesus. It's all about you. When it's all about you. It's all about you, Jesus. Now, as we sing and declare His name, and we want to see truly that our Jesus will be lifted high sa morning na ito. Let's clap our hands para sa ating Panginoon. Let's sing our hearts out. We want to see Jesus lifted high, abundant of flies across this land. Let all of my seas the truth and know His way. He's the way to heaven. Oh, we want to see Jesus lifted high, abundant of flies across this land. See the truth and know His way. We want to see. We want to see. We want to see. We want to see Jesus lifted. We want to see. We want to see. We want to see. We want to see Jesus lifted high. Oh, shout to me, Lord, we want to see the Lord. That's it, church. We want to see Jesus lifted high, abundant of lies across this land. Then I'll never see the truth and know He's the only way. Oh, we want to see Jesus. We want to see Jesus lifted high, abundant of lies across this land. Then I'll never see the truth and know He's the only way. We want to see. We want to see. We want to see. Oh, we want to see Jesus lifted. We want to see. We want to see. We want to see Jesus lifted high. Step by step, we're moving forward.
continue to give Him praise. Siya ang Panginoon. May you open our hearts. Last clap na sa Panginoon. Let's just give a prayer. Sabi sa Psalms 18 verse 2, The Lord is my rock and my fortress, and my deliverer, my God, my rock in whom I take refuge, my shield and the horn of my salvation, and my stronghold. Siya nga Panginoon, we come to you, Panginoon. We open our hearts, Panginoon, and purify it, Panginoon. That may it be my Jesus, my Savior, though there's none like you. All of my days, I want to bless the wonders of your mighty Glorify the Lord,
Nothing compares to the promise I have in you. Sulit, Panginoon. Wala na rin makakapagpunta sa inyo ngayon. Let's sing. My Jesus, my Savior, my Savior. I know there's none like you. There's none like you. Lord of my days, I want to bless the wonders of your mighty Shout to the Lord! Shout to the Lord! Let's sing one more time. We truly worship God for us. Sing to the Lord at this time. Oh, your I sing for Nothing compares to the promise I have. For the past months, Panginoon, you've been our shelter, Panginoon. You've been our refuge, and you will continue to still our way, Panginoon. We lift your name, and to you be all the praises and glory and honor only, Panginoon. Amen and amen. Palakpakan natin, Panginoon. Hello. Yan. Yan, praise God sa ating mga music ministers, ating worship presider, Azers, morning greeters, and sa lahat ng bubo, pati sa projectionists, ating digital ministers, andyan sa ating audio room. At tunay nga ang Panginoon. At in the past months, days, and most especially this Christmas season,
Rain is the reason for the season. Amen? Ayan. At sa mga natutunan natin, nakita natin, no? Na tunay nga ang Diyos ay napakadakila, napakabuti at mapagmahal. Amen? Talagang patuloy niya tayong ginagabayan at tinutulungan upang makalakad patungo sa kanyang landas, sa kanyang kalooban. At siguro napapansin, bakit kaya ganito ang message ni Pastor? No? Kasi minsan nakakalimutan natin, no, na tayo po ay may mga kontrabida, may mga kalaban. Lalo na yung pinaka-kalaban natin, kontrabida sa buhay spiritual. Alam niyo na kung sino? Cause sa atin ng kamatayang pisikal. Tama? Doon sa garden, no, of Eden. Yan. And he will continue, no, to destroy us, to derail us, para hindi natin mapagpatuloy na sambahin, paglingkuran ng Panginoon. Na pag-aralan, dadaanan natin, di ba? Yung tungkol sa pastol, sa mga anghel, nag-aawitan. Ano pa? The wise men, ito actually, ito yung kwento ng the wise men, visited the baby Jesus, na wala na po sa manger, wala na sa sabsaban. Siya po ay, sabi ng mga Bible scholars, at most 2 years old, malaki na po, kaya nasa bahay na po siya. At itong mga wise men, hindi po sila tatlo na inaawit natin before, na tatlong haring mago, tatlong. Pero kung maaralin po natin yan, sabi ng mga Bible scholars, at least 100 sila. Kasi sila po ay mga advisors ng mga hari sa kanilang mga kaharian na pinanggalingan. At from the east, malayo pa ang kanilang pinanggalingan. At naglakbay ng mga ilang araw, gabi. Kaya pagod po yan. Hindi naman katulad ngayon, sasakay ka lang aeroplano, sasakay ka lang ng sasakyan. Sila talagang they traveled very, kapoy, sabi nila. Pero ganun po man, sabi nga, hindi sila pababayaan ng kailang mga hari. Kasama pa sila, mga bagasano sa panahon natin, mga bodyguards. Okay? So, hindi sila tatanggapin ni King Hero kung sila ay galing lang sa kung saan-saan na common people. No? Sila ay mga galing sa mga kaharian. Okay? Kaya, bakit ang focus natin ngayon sa sermon natin ay si King Herod? Sapagkat po, pinapanganak pa lang niluluwal pa lang o niluwal na ang tagapagligtas, pilit nang papatayin na kung saan hindi ito ang talagang plano ng Diyos para sa kanya, sa kaligtasan ng sangkatauhan. Nakita niyo? Pinanganak na siya sa sabsaban, kahabag-habag, kaawa-awa. Tapos, papatayin pa. Dahil lamang sa walang, maayos na kaisipan. Actually, itong si King Herod, medyo konting tayo, ay sira ang ulo nito. Kasi lahat ng sasagabal sa kanyang plano, pinapatay niya o pinapapatay niya. Kahit pa yan mga asawa niya, kahit pa yan mga anak niya. Talagang siya po ay talagang gusto niya, ako lang ang maghahari, ako lang ang magkokontrol, ako lang ang masusunod. Sa kanya patok yung ano yun? Sinabi ng hari, hindi mababali. Yan. Okay? So, kaya nga, another do not sa pag-aaral natin sa prayer meeting. Naalala niyo po yung mga donut natin? No? Nabusog tayo doon, di ba? Donut pala yun. Do not be deceived. And recently lang, nakarang na linggo, do not be an antagonist. Parang kontrabida rin yun .
in view of our one heart and mind, it's all about unity eh. United in Christ. Kaya gusto ng Panginoon ma-eliminate yung mga views na nagkakos ng disunity sa kanyang church o sa kanyang churches, universally speaking. Kasi ito nagkakos ng pagbagal, pag-usad tungo sa kanyang vision, mission, and goals o layunin. Tandaan po natin mga kapatid, if we are truly a believer of Christ, we are disciples of Christ, wherein we are given a task, a mandate, no, to go and make disciples of all nations. Okay? And teaching them to obey. Hindi lang po tayo. Kaya tayo po yung instrumento ng Panginoon para maituro, maipangaral ang kanyang dakilang layunin ng pagliligtas at kanyang salita na bibigay ng kaliwanagan, no, ng kabatiran, wisdom po yan sa English, at kaunawaan at grasya ng Panginoon. Kaya sabi ni Peter, prayer niya, that every believer, might have grace and wisdom and knowledge of the Lord Jesus Christ. In the knowledge of our Lord Jesus Christ. Kaya nga, pero pure Tagalog po ito ngayon. Ang ating mensahe po ngayon. Inuno ko lang po yung do not be like Herod. For the sake na maalala natin yung mga do not natin. Okay? Do not, ano yan? Muzzle the ox. Muzzle the ox. Naalala niyo po yan? Do not muzzle the ox. Yan. Another, do not be like Herod. O wag maging katulad ni Herodes. Okay, let's pray na talagang ang mga salita ng Panginoon, aral niya ngayon ay tunay ngang sumapuso natin. No? Maalala natin. Let's pray. Heavenly Father, we lift up to you, Lord, the message of yours, prepared to your servant. Thank you, Lord, for the privilege of using by you. Thank you, Lord. Salamat dahil pinapalala po sa amin in view of our the theme that you have given us, the task that you have given us, that we must always be one heart and mind, so that when you return, kami po ay madating tapat na naglilingkod sa inyo. At dalangin ko, Diyos, ang mensaheng ito ay tunay ngang magbigay sa amin ng di lamang paalala, kundi babala, na kami, na iyong mga lingkod, pinili, binukod, dahil sa iyong atas, ay hindi magkaroon ng pagkawatak-watak, pagkabahabahagi, kundi pagkakaisa tungo sa iyong nilalayon. Salamat po, Panginoon, dahil sa mga ganitong mga aral ay napapaalalahanan kami ng mga bagay na hindi namin dapat maging katauhan at prinsipyo. Paspasan mo nawa ito, O Diyos, sa Panginoon Banal na Espiritu. Gabayan kami, O Diyos, sa kaliwanagan at kabatiran. In Jesus' name we pray, Amen. Huwag maging katulad ni Herodes. So, tingnan natin yung background na ito. Ayan. Si Herodes po ay isang makapangyarihang pinunong hinirang ng mga Romano. Roman po siya, hindi po siya Jew, no? Siya ay isang Gentile, no? Gentile leader. Tandaan natin, during that time, no? The nation Israel was under the Roman government, under the Roman Empire, because they were masuwayin, no? Ang tawag sa ganyan, stubborn. That's why the Lord allowed them to be under the other government. Yan. Imbis na sila dapat ang magiging gobyerno sa buong mundo, no? Mangunguna, pero dahil sa kanilang katigasan ng ulo. So gayon pa man, sabi dito, sa kabila ng yaman at influensyang hawak niya, tubusan niyang namis. Namis. Ano Tagalog ng namis? Ang tunay na kahulugan ng Pasko. Yan. Totoo po ito kasi may natagpo ang archaeological discoveries na isang palasyo sa panahon niya. At hanggang ngayon po, marami po mga re-research po doon. No?
So, sa theology po, kinakatawan ni Herodes ang puso na nakakaalam ng katotohanan. Ngunit, tumatangging yumuko sa hari ng mga hari. Naniniwala ba kayo, kahit hanggang ngayon, sa panahon natin ngayon, maraming tao, no, ang hindi yumuyuko. Sabihin, nagpapasakop, sumusunod, nagpapakumbaba, at tinatanggap ang dakilang gawa niya doon sa krus ng Kalbaryo. Basta sila naniniwala lang. No? Parang si Herodes. Alam ko, alam niya, pero for the verification process, tinawag pa niya ang kanyang mga religious advisors, no? Mga scribes, nagtatala ng mga history at mga kung ano-anong religious stories. At yun na nga, pinatotohanan na merong isisilang na isang sanggol na hari ng mga Hudyo. Eh siya yun eh. Kaya, siya yun eh. No, bakit magkakaroon pa ng hari? Kaya talaga matindi yung puot niya, hindi nagalit eh. Kaya nga, kung hindi itong mga galing sa mga hari, no, pupuksain niya na itong mga ito eh, itong mga mago o mga wise men na ito eh. No? Pupuksain niya na ito. Sabihan ka ba, ako nga yung hari, tapos sabihin niyo, may haring iba. Oh. Buti na nakapagtimpi pa, no? Bumait pa kahit konti. So, ganun, no? Kaya, pansin niyo yung picture, no? Para siyang, kakaiba. Kakaiba. Kaya, ang mga taong ganito po, mga kapatid, bagamat maliwanag ng paligid, pero sa kanilang espiritual na kalagayan, sila po ay nasa kadiliman. Napakalungkot, kahabag-habag. Kaya po tayo, anong sabi? Love the lost. No? May mga believers, and this is an unbeliever. So marami pa po. Kaya mahabag po tayo, imbis na magalit, no? Kutsain, mahabag tayo sa mga katulad ni Herodes. At nawa, hindi tayo maging katulad ni Herodes. Kaya nga, huwag tayong maging katulad ni Herodes. Mga kapatid, kaibigan, sagat yung taong takot na takot at makasarili, salit maging tulad ng tunay na sumasamba sa harap ng bagong silang na hari. Kaya nga dito, do not be like Herod. He was fearful and self-seeking. Gusto niya, ako lang ang hari. Tutusin, alam naman niya ang kwento na may lalabas na hari, hindi niya kinikilala ito. Sa dami niya ng kanyang mga scribes, no? Instead, responding to the arrival of the king with worship and obedience. Ito dapat ang gawin niya eh. Kasi nga hintil. No? So, mas pinili niya ang kanyang posisyon, ang kanyang kaharian, kaysa sa kaharian ng tunay na hari ng mga hari. Gusto niya siya lamang ang sambahin. Naalala niyo yung anak na ito? Si Haring Herodes Antipas. Na kung saan kinlaim niya siya ay Diyos. On that moment, inuod ang kanyang katawan. May tunay na kwento. Mostly ganito, no? Yung mga sa business world. Okay? Isang CEO. At may mga nagsasuggest, bago tayo, dahil iba na ang panahon ngayon. Digital na. Ha? Kaya tayo, mga digital ministers natin, praise God. Talaga namang, ang laki ng tulong. Ang laki ng tulong. At di lamang sa outside world, diba? Pati sa atin dito, most especially, sa mga design, sa mga everything. Talaga namang, kahit di mo kasabihan ay gumagawa dahil alam nila, ginagawa nila ito sa Panginoon. And not only them, but also others. No? And God continually encouraging us, especially you, na wala pa rin sa ministry, just attending and attending. Use your gift to God. Do not, suluhin yan. Hindi yan magiging gift ng Panginoon. Tandaan natin, dalawang nagbibigay ng gift. Ha? Ang Panginoon at ang kaaway ng Panginoon. Yung kaaway ng Panginoon, bibigay ng gift para sa iyong glory.
Sa glory niya ang pinaka-bottom line nun. Kaya walang mananampalataya na walang at least one spiritual gift eh. Tama? So, kung di mo ginagamit yan, tayo ay taga-Zimbabwe lang at taga-Baptist, mga Baptist, and other, taga-Tanawan, matanggal. Ay, there's something wrong with your faith. Or maybe it's very, mabagal ang iyong paglago. But kapatid, kung tunay kang manampalataya, the true meaning of Christmas, sabi nga din, the true meaning of being in Christ is serving in Christ. We are called to serve. Pansinin niyo yung mga damit ng inyong mga kapatid na naglilingkod sa Panginoon. They are created to worship and they are called to serve. Okay? We are called to serve. The King of Kings. It's a very, great privilege and honor to serve the Lord of Lords and King of Kings. Kaya waging tayo may katulad ni Herodes, na takot na mawala ang ating mga comfort zones, ang ating mga pleasures, okay? Ang ating mga achievements na hindi nakaugnay sa Panginoon is just your own achievements. And do not praise God with your achievement without acknowledging through your service to the King. Ay nagdala sa kanya ng maras na pagkilos. Okay? Kaya, eto mangyayari. War prick or you are insane. Okay? Pagka gusto mo, ako lang, magkokontrol ng buhay ko, walang pakialamanan. Diba? Kahit pastor ka pa, kahit leader ka pa. Kapatid, ang mga leaders, mga pastor ay binigyan ng atas, not only to teach, but also to rebuke. Diba? Ano yung meaning ng words of God? 2 Timothy 3:16. What is the purpose of words of God? To train, to teach, to rebuke. Meron dun eh. So that the man of God will be thoroughly, the word thoroughly, para kang nagmi-mix ng kape. Pagamat yung mga senior citizen, kahit walang asukal. Pag hindi mo minix yung asukal, walang lasa. Okay? Walang lasa. Hindi mo ma-appreciate yung kape o anumang inumin na gusto mo ay may lasang matamis. Okay? So, dito po sa Matthew chapter 2 verses 1 to 18. Pero ang focus po natin mga verses di po dito mga kapatid. Ibigan, verse 3, verse 7 to 8, and verse 16. Kasi ito yung patungkol kay Herod the Great. The villain of the Christmas story. Ano yung villain? Kontrabida. Kontrabida. Sa Christmas story ng Panginoon. And sabi nga, araw-araw dapat laging Pasko lagi. So, ibig sabihin, tinuturo sa atin kung sa panahon ni Herodes Christmas story, dahil araw-araw dapat laging maging Pasko, sana tayo hindi maging katulad ni Herodes ng mga kontrabida sa gawain ng Panginoon. Yan, dramatic. Kapanganakan ni Jesus, ang malupit na tugon ni Haring Herodes nang marinig, magpapapatayin niyo ang 2 taong pababa na mga bata. Yan. Ang tindi, no? Isang bata nga lang patayin. Ay, grabe. Alam niyo ba kung ilang bata ang pinatay sa little town of Bethlehem? Dahil maliit lang naman yon. Sabi ng Bible scholars, at most 30 children or infants. Di ba? Kaya sabi sa Jeremiah 31:15, yung natupad yung propesya ni Jeremias, the weeping prophet, na nag-iyakan ang mga anak ni Rachel sa lugar na yon. Kaya, ang mga inosenteng bata ay pinapapatay. Ito po isang trahedya na tumulong ipakita kung gaano kahalaga ang tamang tugon sa plano ng Diyos. Ngayon, susuriin natin ang 3 pangunahing aral mula sa yugto ng kasaysayan na ito. Paano tayo tinatawag na hindi maging katulad ni Herodes sa ating pananampalataya at
pag-uugali. Sometimes, hindi sometimes, most often, naging magkasulungat ito eh. We are, Christian, believer, have faith, but in terms of attitude, behavior, doon nagkakaproblema eh. At makalulungkot kung matagal ng mananampalataya, professing Christians. Okay? And still, the character, the attitude still don't change. Didn't change. Mga tanong. Ito po yung interrogative questions. Ano ang motibasyon ni Herodes sa kanyang ginawa at bakit ito makabuluhan sa atin ngayon? Bakit niya ginawa ito? Ha? Pangalawa, paano naiiba ang reaksyon ng mga pantas, magi, o mago, sa ibang translasyon na Tagalog, kumpara kay Herodes. So, comparison, between the Magi's and King Herod. And lastly, sa ating panahon, kailan tayo nagiging modernong Herodes sa ating mga desisyon? Eh, pala mga modernong Herodes. Kalahin mo yun, Hindi po talang literal na moderno. Sabi, sa panahon natin ngayon, hindi lang natin nakikita o napapansin na para Herodes na tayo. Naalala ko tuloy yung pelikula sa TV station namin, panahon namin, Jan and Marcia. Bago magtapos ang Jan and Marcia, papasok na yung biyanan ni Jan and Marcia, ni Jan Furuntong. Yan ang unang bibigas. Herodes! Hestas! Judas! Yan ang unang bibigasin ng biyanan ni Dolphy. No? Naabutan nyo, hindi nyo naabutan nyo, mga bataan. Sa amin, gano'n. At hindi namin makakalimutan dahil matagal din na pinapalabas sa TV yun, Channel 9. So, kaya nga, mga kapatid, focus natin verse 3, chapter 2, verses 1 to 18, yung kwento na ito, the visit of Magi. Nang babalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y naligalig. Gayon din ang buong Jerusalem. When Herod the king heard this, he was, actually sa ibang translation, greatly troubled, and all Jerusalem with him. Siya yung nun hari. So, makita po natin, mga kapatid, ang unang aral o katotohanan natin makikita dito. Ang takot sa pagkawala ng kapangyarihan ay nagiging salot ng puso. Gusto ba natin magkaroon ng salot sa puso natin? Kasi tayo hindi maghihirap, tayo hindi magdurusa. Okay? Lalo na kung puot na yan, from galit. Hindi lang natin napapansin hanggang sa, dahil nakakalimutan na natin mga bagay-bagay para itong magalit puot na ito ay mawala at mapalitan ng pag-ibig ng Diyos sa gitan ni Kristo. Kaya nga, Herod was deeply troubled when he heard about the birth of Christ. His reaction was fear and insecurity rather than worship. Like the Magi. Ang purpose na doon, hindi lamang po patutuhanan yung kanilang mga inaral. No? Sila po ay mga astronomers. Kasi base na yung star. Naniniwala ba kayo na yung star talaga tumutok sa bahay na Jesus? Ha? Naniniwala po? Sino naniniwala? Taas ang kamay. Si Pastor Ramir lang? Hindi kayo naniniwala? Ha? Walang imposible sa Panginoon. Para lang patutuhanan na 100 years, no? More than centuries. Bago sumapit yung kailang pag-aaral na yon ay patutuhanan sa kanila. Kaya nang makita nila yung star na yon, actually, tala sa umaga, madaling araw sila naglalakbay, pagod, walang tulog, puyat. Mabuti kung mga kabataan ngayon yan. Talagang sanay sa puyat. Tama? Tama. Mag-react si Bebele, no? Ha? Mga kabataan, huwag masyadong magpuyat, ha? Ngayon, malakas kayo, pero aanihin nyo yan. Baka di na kayo tumanda. So anyway, ganun ang Panginoon para magpatuto, kamangha-manga, at miraculously. So, bakit
Ang takot ang siyang nagtutulak sa kalupitan. Kasi takot siya eh, na maagaw sa kanya ang kahit taguri lang na hari eh. Kasi may mga ganyan. Okay? May mga ganyan. Kahit sa, dalhin natin sa aspeto ng simbahan, no? May mga leaders, specifically sa mga pastors, natakot, no? Natakot mai-transfer sa iba, no? Kaya sila hindi nagtitrain, hindi sila nagdi-disciple ng mga future pastors. Kung meron man, kapag nanonotice na, ay, threat ito sa akin, ha? Diba? Threat ito sa akin. Hindi ko ito, yun, gagawan ko ito ng paraan para matanggal ito, maalis ito. Okay? Pero yung mga sumusunod sa akin, parang mga aso o tuta, yan ang i-stake ko. So, wag ganon. Hindi tayo ganon din dito. As long as the Lord leads us, no, disciple every believer, no, to become a faithful ones of God, to become a true servant of God. Kaya si Herodes ay takot sa balitang may bagong hari sa halip na sumamba o magtanong sa Diyos. Mas pinili niyang itaboy ang katotohanan na banta sa kanyang pagkokontrol o posisyon. At ginawa pa niya ang matinding karahasan. No? Sa maliliit na bata, ito ay isang puso na hindi bukas sa plano ng Diyos, kundi sa sariling kapangyarihan. Kaya kung gumagawa tayo sa sarili nating power, sa sarili nating kalooban, especially the leaders, no? Magsasuffer po ang church. Like now, we are charting towards 5 to 10 years, no? Through the strategic planning and evaluation with monitoring, and then be one in heart and mind for that. No? Kaya nga, anong ibig sabihin nito? Hindi natin dapat pahintulutan ng takot sa pagkawala ng kontrol o posisyon na mamuno sa ating desisyon, lalo sa pagtugon sa Diyos. Okay? So kaya nga, habang tayo binibigyan ng panahon ng Panginoon, ng buhay, lalo na, gampanan natin ang tungkuling iniatang po sa atin, mga kapatid, especially the leaders. The leaders. Please, communicate each and every one of us. Please, lead us. No? Of course, with the guidance and the main leaders of us is the Lord Jesus Christ. Hindi tayo tinawag, ulit na naman si Pastor, para mag-happy-happy lang dito, fellowship, copy. Mamamatay po ang iglesia pag gano'n. Because wala siyang direksyon. Ang direksyon niya hanggang dito lang sa loob. Hanggang dito lang. Kaya nga, pangalawa, ito, mga modelong Herodes sa ating buhay, baka tayo rin po ito. Nawa, hindi po. And I do believe after this, nawa, mabago na yung mga pananaw natin sa buhay. Pertains to the church life, pertains to our spiritual life. That's why some of us, no, are shaking, and then come and go, and then stop, go, parang traffic light lang, stop, ready, go, stop. So, hindi nakapagpapatuloy kahit paunti-unti. Yung consistent moving forward. And sometimes allowed us to stop, but hindi matagal. Just for the sake that we must reflect the things, no, na hindi dapat nating gawin para makapag-pursue ulit sa layunin ng Panginoon. Kaya nga, sa mundo ngayon, marami ang gumawa ng desisyon batay sa takot, sa reputasyon, trabaho, o future gain lost, at hindi sa pananampalataya sa Diyos. Ito na, may halimbawa. Parang, di ba, na-share ko minsan,
yung mga late. Pero pagdating sa trabaho, dahil gusto niya ma-promote, 30 minutes, 1 hour before, nandun na sa trabaho. Pero pagdating sa church, aunawaan naman ako ng Panginoon. Maunawaan naman ako. Pwede ba yung ganoon? Is it just? Is it righteous? Okay? Ito po ang moderno at spiritual na version ng pagiging Herodes. Isa lang po yan. Isa lang po yan. Kaya nga, kung ang unang aral ay tungkol sa takot at ang kilawa ay tungkol sa pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng tamang panampalataya at maling pagtugon sa Diyos, ito po yung pangalawa. Nang mabati dito, palihim na pinatawag ni Herodes ang mga pantas. Ayan pantas. At inusisa kung kailan lumitaw ang bituin. Pagkatapos, sila ay pinapunta niya sa Bethlehem na ganito ang bilin. Pag binasa mo, plastic. Hanapin ninyong mabuti ang sanggol. Kapag natagpuan niyo siya, ipagbigay alam agad din niyo sa akin, upang ako man ay pumunta roon at sumamba rin sa kanya. Plastic. So then, Herod summoned the wise men secretly and ascertained from them what time the star had appeared. And he sent them to Bethlehem saying, go and search diligently for the child. Parang siguro pag sinasabi, ano pa siya, excited, no? And when you have found him, no, bring me word that I too may come and worship him. Talaga itong si Herodes galing magkunwari. So, pangalawa, walang halaga ang kapangyarihan kung wala ang puso ng pagpapakumbaba. Walang halaga ang kapangyarihan o katayuan, kalagayan, kung wala ang puso ng pagpapakumbaba. Humility is the key, especially in leadership. Okay? If you are not, or you are proud to be humble, okay yun, but with Christ dapat If you are proud and not humble, then hindi ka tatagal po sa ministry, especially sa leadership ministry. Okay? Kaya, pansinin niyo, mga kapatid, may mga matatagal na, wala pa rin sa leadership. Pero, nauna pa, yung mga bago lang, dahil sila ay mas naunawaan ang kahulugan ng pagiging humble, pagiging masunurin sa Panginoon. Kaya if you have that kind of characters, you are tend, no, to be a leader. Tandaan po natin, if the church wants to grow, no, ang sabi, train the leaders, more leaders. Pwede nga lahat ng nasa church, members, leaders. Napapansin nyo ba, sinusolo ko ba? Sinusolo ko ba ang gawain? Lagi ko sinasabi, mamamatay ang pastor pagka lagi na lang siya. No? And I do believe, one day, lahat gagawa sa Panginoon. Dahil ang Diyos, hindi ako ang kikilos sa inyong mga puso't buhay. Dahil gagawin niyo mga bagay patungkol sa paglago ninyo. Okay? Kami po ay mga instrumento ng Panginoon na mag-boost, no? Sige, itulak kayo tungo sa kalooban ng Panginoon. Kaya the Magi responded with the worship, humility, but Herod, sabi dito, responded with worst hostility. Worst talaga Pinagpapatay ang mga bata. Grabe, no? Pag-iisipin mo yun. Kahit, niyo, yung mga Roman soldiers, barbaric talaga Anong utos ng hari, susundin nila. Kasi pag hindi nila sinunod, papatayin naman sila. Kaya anong ginawa sa Panginoong Jesus? So, tingnan natin yung comparison. Una, the Magi's, ang pantas, o mga pantas. Ang mga pantas ay pinagpala dahil nila ang bituin. Dahil sinundan nila ang bituin. Yan. Naglakbay ng mahaba. Pansinin niyo kasi sila po ay mga astronomers, di lamang astronomers, maraming maraming talento yan. Researchers, okay?
advisors, and even religious advisors. Lahat ng mga aral, inaaral nila. Kaya, ayan, nag-alay ng lubos sa paggalang sa bagong hari. Ilan ang inalay nila? Ilan? 3. Ano-ano yon? Myrrh, frankincense, and gold. Insenso sa Tagalog. At yun po ay may mga meaning. It was foretold for the death of our Lord Jesus Christ. Myrrh, ginagamit yan sa pabango sa mga patay. Kasi matindi ang amoy at mamago yun. Mabango, napakabango. No? At yung insenso, yun yung mga ginagamit ng mga high priest na umuusok sa templo, sa dambana, altar. No? Foretold of that Jesus Christ will be offered as a ransom for many. And the gold pertains to being Him as a King, King of Kings. Kaya nga, tandaan, ang tunay na pananampalataya ay naghahanap sa Diyos. Bagamat tayo ay hinahanap na. No? Pero tayo hanggang narito, patuloy nating hanapin. Kaya nga, Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us, to you. Hindi nagtatago sa takot. No? Natatakot ka ba, kapatid, kaibigan, sa future? No? Huwag kang matakot. Because God, the Lord Jesus Christ, who holds our future? Because He lives. Because He lives. Di ba? Yan ang content ng No? Kaya nabuhay ang Panginoon para sa mga nanampalataya sa Kanya, ay huwag matakot. Sa Bible, 365 times yan sinabi, binanggit. O, ano mayroong 665 sa atin? Days. So, ibig sabihin, every day, do not be feared. Kaya nga, ano yan? Sa damit, may mga nakikita tayo? Ano yan? Fear over, ano yan? Over fear? Faith over fear. Dapat pananampalataya ang itakip natin sa mga takot natin sa buhay. Kaya iba talagang nawawaglit na nawawala na sa buhay sa pananampalataya. Dahil gusto lang makamit agad ang tagumpay. Okay? Kaya, pangalawa, ito naman, si Herodes. Tingnan natin yung puso niya. Siya po ay hindi naghahanap sa Diyos. Sabi nga, feeling niya, siya ang Diyos Sometimes ganun tayo. Kapag malayo tayo sa Panginoon, sinusuway natin, gusto natin kalooban ng Panginoon, kalooban ng sarili natin, hindi ang Panginoon. Ginagawa nating Diyos ang ating sarili. At tuwang-tuwa. Ang kaaway. Kasi, nagtatagumpay siya. No? Nagtatagumpay siya na ang mga lingkod, mananampalataya ng Panginoon, ay nawawala na sa Panginoon, sa gawain niya. Sa halip na magpuri, ang puso ni Herodes ay manipulahin ang sitwasyon. Yan, ang kanyang reaksyon ay, kung hindi ko makontrol, saktan na yan. Saktan ko yan. Ganon siya tindi. Kaya tandaan, kapag ang pusong takot ay nangingibabaw, nawawala ang kakayahang sumamba o magsamba at sundin ng Diyos. Dapat yung pusong takot palitan ng pusong dalisay at pusong basag. Kasi yung pusong takot, kapatid niya ng pusong bato. Kaya kapatid, kaibigan, ayusin natin ang ating mga puso. Ayusin mo ang iyong puso. Masyado ka nang abala sa mundong ito. Masyado ka nang nakafocus sa sarili mo. Nakakalimutan mo na kung sino ang nagbigay sa iyo ng buhay na walang hanggan. Ng pag-asa, di lamang sa ngayon, maging sa hinaharap. Kaya may pag-aaral. Maraming psychological at leadership studies, ang mga leader na pinamumunuan ng takot, di lamang mga leader, pati mga members, at self-preservation. Kaya sabi ng Panginoon, let's surrender all
I surrender all. Yung awit na I surrender all, ay napaka, ano yan. Natindi ang pinagaling mulan ng kwento na yan. Bakit nasulat niyang I surrender all? Ay mas malaki ang posibilidad na gumawa ng hindi etikal na desisyon. Bali sa Harvard Business Review at iba pa ng mga research institution. Ito ay malinaw sa halimbawa ni Herodes na dahil sa takot sa trono, nagbigay utos siya ng matinding kalupitan. Okay? Kaya nga, di ba? Matindi talaga. Pinapapatay nga niya yung asawa. Yung kanyang mga anak, pinapapatay din yan. Okay? Hello? Kaya, buang na to, si Herodes. Nagloloban na. Hello? Kaya, huwag tayong maging katulad ni Herodes. Okay? Lastly, galit na galit si Herodes nang malaman niyang nilinlang siya ng mga pantas. Kaya pinapatay niya ang lahat ng batang lalaki sa Bethlehem at sa palibot nito mula sa gulang na 2 taon pababa. Batay sa panahong sinabi sa kanya ng mga pantas. Then Herod, when he saw that he had been tricked by the wise men, became furious, and he sent and killed all the male children. By the way, kasi nga, lalaki, ang ating Panginoon Kristo. And in all that region, who were 2 years old or under, according to time that he had ascertained from the wise men. Kalahin mo yun, no? Maiwan mo nga lang yung anak mo, at nagugutom, iiyak, awang-awa ka na eh. Ito pa ang gagawin, no? Talagang super evil na ang puso at isip nitong Herodes na ito. Kaya kung anong punto, unang punto ay nagpapalala sa takot, parang ano ko na ito? Kaya nga, tingnan natin ito. Piliin ang pagpupuri at pagtitiwala sa Diyos. Higit sa control o sa sarili at takot. Mga kapatid, pag ganito na ang kalagayan natin, pa-check up na ha? Pa-check up na. Ha? Sa psychiatrist, no? O sa psychologist, kung di pa sa psychiatrist. Kasi delikado na ito. There's something wrong with the, ano yan? Ang tawag sa kanyan? Mental health. Ha? Mental health. Okay? Kaya, napakalaga po ng pakikisama, pakikibahagi sa gawain ng Panginoon with the fellowship of the believers. Huwag ka magkulong sa sarili mong kalagayan. Hindi mo kaya mag-isa. Ano? Okay lang, kasama mo ang Panginoon. Pero, sabi nga ng isang kilalang quotation, no man is an island. No? Kaya nga, may mga kapatid tayo, nag-i-encourage, kumusta ka na? Kumusta na ang prayer life mo? Kumusta na ang iyong spiritual life? Yan po ang gamitin natin sa mga GC natin ngayon. Huwag lang po yung sisin-sin lang. Kaya yung sin, naging S-I-N Dapat S-E-E-N. Kaya ayaw mo mag-sin, that's a sin. Tapos nag-aasin ka pa. Kokosyo ng sakit. Yan, nakakalungkot. Tapos magtatanong, hindi ko alam. Makita mo, nakasin naman. Kaya nga, mga kapatid, tama na. Tama na ang pabebe. Tama na ang pagiging baby. Tungo na sa maturity. Isipin mo, ilang taong ka nang mananampalataya? Ang tugon ng puso ay nagpapakita kung kanino ka naglilingkod. Tama, tama. Kaya tayo nag-aabot ng mga tao, mananampalataya at di mananampalataya. Dahil ang puso natin
ay nagpapakita na tayo ay naglilingkod sa Panginoong Hesus. Hindi kung kanino pa man. We are not people pleasers. We are God pleasers. Ang mga pantas ay nag-offer ng ginto, olibano, at mira. O may olibano din pala yung frankincense. No? Simbolo ng kanilang pagpuri at pagtitiwala. Ito ay paalala sa atin ng tunay na pagpupuri ay hindi basta ritual, kundi buhay o buhay na nagbibigay galang sa Diyos. Ritual na lang ba ito, mga kapatid, kaibigan? Yung pagdalo natin sa mga gawain ng Panginoon? Kung yan ay ritual na lang, para mabawasan ng kasalanan o mabayaran, naiba ka lang ng pinuntahan, baka hindi dito yan. Baka doon, sa maraming tao, nasa labas. Kahit nasa labas, nakasamba na sila. At bayad na ang kasalanan. Go na naman, no? Sa kasalanan. Tama na. Iba na. Ang dapat nating ilagay sa puso. Ang puso ni Herodes ay nag-api sa takot at ego. Yan po ang huwag na huwag nating gayahin. Kasi nga, nangyayari talaga yung ego, yung pride. Sa halip na magandog, pinili niyang mag-utos ng pagpapapatay. Ito po ay simbolo ng isang buhay na nakatuon sa sarili at kontrol o kapangyarihan. Mga kapatid, tandaan natin, ang tunay na devotion sa Diyos ay hindi batay sa sariling kagustuhan o seguridad, kundi sa kalooban niya na pagka mahabagin, pagka matuwid, mapagmahal, di ko pa nalagay dyan, at pagsunod. Okay? Hindi natin lamang tututukan, ang Diyos ay mapagmahal. And then, makakalimutan natin ang Diyos ay matuwid. Okay? Kapag tayo po, mga Kristiyanong tunay, dapat matuwid, hindi lamang mabait o hindi mabait. Kaya, sa kwento ng kapanganakan ni Jesus, pinakita ang dalawang magkasalungat na tugon. Sa bilitang, ipinanganak ang hari ng Hudyo o mga Hudyo. Ang mapuntas ay nagpunyagi at sumamba. Si Herodes ay natakot sa gumawa ng kalupitan. At ang kwentong ito, hindi lamang kasaysayan, no? Ito ay tanong sa ating puso kung paano tayo tumugon sa plano ng Diyos sa ating panahon. Naway huwag tayong maging katulad ni Herodes. Bilang aplikasyon at pagsasabuhay natin sa araw-araw nating buhay, suriin po natin ang ating motibasyon. No? After this day, and then Monday to Saturday, okay, Monday to Saturday. Kaya na baka may di pa tayo na Sunday Christian pa rin tayo, ha? Tugon ko ba ay may takot o may pananampalataya? Pangalawa, magpakumbaba sa pagsamba. Alam niyo, sa mga inawit natin kanina, kung isa sa puso lang natin yon, talagang wala kayong pagmamalaki, wala pagmumukha sa Panginoon, sa kanyang kabanalan, katuwiran. No? Yuyuko ka talaga. Sobrang paggalang sa kanyang kabanalan, katuwiran, at grasya, kagandaang loob. Ihandog ang buhay mo sa Diyos, kapatid. Ihandog na natin. Ihandog mo na. Kung matagal na yan, isuko mo na. Okay? Di lamang ihandog, isuko pa. Tulad ng 3 handog na hinandog na mapuntas kay Kristo. Nagpapahayag ng kamatayan niya dahil sa kasalanan natin. Para sa layunin ng Diyos sa mundong ito. Maging kabahagi tayo. No? Maging kabahagi tayo. Magkaroon tayo patuloy ng puso na binabahagi. Makarinig man lang ng patungkol sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo ang mga tao. Especially your loved ones. Your loved ones. Ang tagal na, kung matagal na yan, ay, kung wala kang ginagawa, kasalanan mo na yan.
Pagdating mo sa harapan ng Panginoon, baka pasok-pasok. Ano yan? Your faith made from kahoy? No? Uhay? Hindi from precious stones, silver, or gold. So, kaya nga, itong dating na linggo, Monday to Saturday and Sunday, next Sunday, magsanay ng spiritual na disiplina. Ito yun ang problema. May iba naniniwala, New Year's resolution. Gagawin ko na dahil ito ang magiging New Year's resolution ko. Hindi mo magagawa yan, kapatid. Baka maging New Year's revolution na naman yan. Magre-revolution ka na naman sa Panginoon. Spiritual disciplines ang gawin natin. Ano po ba ito? Worship, prayer, word, fellowship, witnessing. It's the basic. Actually, mayroon pang iba. Gawa ng mag-isip kung ang iyong motibo ay takot sa pagkawala o pagtitiwala sa Diyos. Tapos pag natugunan yung kinatatago niya, natugunan ng Panginoon, Lord, thank you, Lord. Parang awkward yata. Piliin ang pagtitiwala, hindi ang takot. Huwag maging katulad ni Herodes. Ayan, dumilim na kasi si Herodes, madilim ang kalagayan sa buhay. Kaya gusto niyo maging madilim ang kalagayan spiritually sa buhay? Ha? Ayaw. Kaya inaantok na iba pagdating sa message. Kasi, hindi tinatamaan, mas better tinatamaan, or puyat. Huwag na magpupuyat sa gabi. Sunday, kinabukasan, i-prepare na ang puso. Tutusin nga, dapat nakasamba na tayo Saturday pa lang. Para pagdating ng Sunday, we are so excited to meet the Lord through our brethren. Amen? Amen?